Now, tinawag po kayo ng presidente na parang jukebox na magsasabi kung anong gustong sabihin basta maghulog ng pera. Ano pong reaksyon niyo dyan? Naaawa po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Marahil yung ginawa niyang pagbibintang sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dala marahil ng epekto ng ipinagbabawal na gamot doon sa kanyang sistema. Kasi para sabihan niya ang isang katulad ko na investigador, wala naman akong kinalaman doon sa Ako'y nag-imbestiga lamang po. Hindi po ako nag-akusa sa kanya. Ang nag-akusa po sa kanya ay yung confidential informant. Yun bayaran daw po kayo. Sabi ni Presidente, bayaran daw pa kayo. Hindi po totoo yun. Ako nga po yung tinangkang suhulan, yung nga pong nandito, bisita ko sa bahay, tinawagan po nung alias Picoy. Tinawagan po siya at yun nga po, at malinaw na malinaw yung pinatatahimik ako at yung nagkausap sila nung isang James Kumar at yun daw di umano yung isang lam ang nag-uutos dun sa isang James Kumar para at siya naman itong mag-ano sa akin. Doon po pangaho dun sa hinihiling pangaho dun sa kaibigan ko na kung saan ko raw gusto na makipagkita para kausapin ako ng James Kumar. At yun din po ang nirelay doon sa kaibigan ko kung ano ang gusto ko. Nagbiro pa nga ako, loto gusto ko at ang sinabi naman, sasabihin daw, okay lang daw na sasabihin daw at yun daw ang inaantay nung lam. Ganun po yung Ako po kung ako nababayaran, di sana hindi na ako umaten nung May 7 na hearing. Kung ako po ay nababayaran. Di sana sumunod na lang ako sa gusto nilang manahimik. Yung lugar po kung saan nakuha yung CCTV, yun po ang tahanan ninyo? Opo. Doon po so sa... Yan daw ang tahanan ng sabi ni Presidente, isang bayaran na jukebox. Siguro kung bayaran na jukebox, doon kayo nakatira sa 46C. 46C po, yun po yung doon sa subject po yun ng yun po yung i-verify po sana subject ng surveillance, casing surveillance noong 2012. Ito po yung dineklara ng confidential informant na di umano doon nagkakaroon sila ng paggamit ng Well, ang punto ko lang po, kung bayaran kayo, hindi kayo nakatira sa isang napaka-modest na isang lugar, At sa isang marangyana kayong lugar nakatira ngayon kung kayo binayaran, Kaya nga po maraming humahanga sa inyo, Now, a-appear pa ba ho tayo sa May 13? Ay sa May 20? Opo, alam niyo po, attorney, ako po ay nag-OFW. Ako po ay sumubok din po na magtrabaho sa abroad. Talagang nakaranas din po ako ng pangungulila sa aking pamilya, malayo sa aking pamilya, at talagang magpakasakit. Ako po yung aking kinabubuhay, talagang pinagsisikapan ko po yan. Talagang pinagtatrabahuan ko. Hindi para... Ano po naging trabaho nyo as OFW? Sari-sari po. Meron pong nag-gemba ang tawag po doon, nag-gemba, nag-construction sa Japan. Iba't iba po. May mga nagigiba ng bahay, iba po hanggang sa napasok po ako doon sa Hitachi. Doon sa pabrika ng Hitachi. Yun po. Kaya from ako being po, pinagsisikapan po. Oo. Kayo po ay naging parang manual worker sa Japan, Dahil kinakailangan buhay ng pamilya, At kaya nga po, ako po, dahil ako'y anak OFW po, ako'y nasasaktan dun sa paratang ng Presidente na kayo bayaran. Ngayong nalaman ko na kabahagi pala kayo ng community ng OFW. It's not fair na tatawagin natin ang isang miyembro ng OFW na bayaran dahil linabas lang niya yung mga dokumento na ginawa niya. So on behalf of millions of Filipinos na sumusuporta po sa inyo, we declare unfair po yung paratang sa inyo ni PBBM. Ano naman pong reaction nyo na hanggang ngayon, hindi niya dinideny or ina-admit na gumamit siya ng droga? Paraging ad hominem ang sagot ni Presidente. Nung tinanong nga siya tungkol sa inyo, tag-react siya, ay jukebox yan, hindi dapat paniwalaan. Pero hindi niya sinasabi, hindi niya tinatanggi na gumamit siya ng droga. Hindi niya inaamin na gumamit din siya ng droga. Anong palagay niyo sa ganyan? Neither admit nor deny.
Yun nga po, no? Isang palatandaan lamang po na may itinatago talaga siya. Hindi natatakot siya, no, na malaman ng publiko o ng sambayan ng Pilipino na siya ay hindi pa makakawala doon sa kanyang bisyo. Yun po yun. Ang balita po na lumabas sa hearing yung binara nyo si Senador Estrada, at alam niyo naman itong si Senator Estrada, piko na piko dahil nung second hearing pa lang, sa social media, talagang ang mga netizens ay sinasabi, palagi mong sinisiraan si Morales, hindi pa naman convicted si Morales, ikaw convicted na. Ikaw ay sinabi nyo talaga ngayon. Ano naman ang nag-udyok sa inyo para sabihin na yan, harapan kay Senator Estrada? Unang-una, bilang isang Pilipino, may karapatan po ako sa ilalim ng konstitusyon natin. Nakasaad naman po yan sa Article 3. No? Meron po akong kalayaan para makapagsabi kung ito ay katotohanan naman. Expression ko lang naman po yun. Ang sinasabi ko naman po sa kanya, hindi pa naman ako napapatunayan ng hukuman. Samantala siya ay convicted na. Ako po, sa pagsasabi lamang po ng katotohanan, gusto ko po talaga harap-harapan. Sa mata niya, sa mukha niya, masabi ko. At tinanong niya ako na sinabi ko raw na hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Totoo naman po kasi ako, investigador po ako eh. Yan na po ang naging trabaho ko bilang law enforcer. Alam ko po, pagka ako nag-iimbestiga, gusto ko makapag-extract na information, makapag-elicit na information doon sa respondent na aking tinatanong. Yun lang po ako na kaya sinabi niya o sinabi mo raw na sayang ang pera ng taong bayan. Totoo naman po. Dahil sa halip na ginagawa niya ang trabaho para mapalabas ang katotohanan patungkol doon sa PIDEA leaks, iba yung ginagawa niya. Ang tinuturing niya ako, akusado, at sa halip na resource person na makakatulong para makapagbigay ng inputs doon sa kanilang sinasagawa investigasyon. At sa halip, ang ginagawa po niya sa akin ay character assassination. Yung mga issue na binabato niya sa akin ay panay irrelevant naman. Hindi po relevant doon sa issue. Ngayon po, kagaya po nung lumabas yung Picoy kanina, sa halip na makakuha ng sustansya doon sa pamagitan ng pagtatanong sana doon doon kay Picoy, ay hindi po niya hindi po siya nag-aksaya na makuha yung dapat malaman ng publiko. Sa halip, talagang ang ginagawa niya ay inaatake niya ang aking personal na buhay. Kagaya kanina, nung sinabi kong convicted siya, sabi niya, bakit ko raw pinakikialaman yung kaso niya? Bakit niya pinakikialaman din yung kaso kong mga kinakaharap na hinaharap ko naman? Hindi po ba? Hindi ba kayo natakot sa kanya nung siya'y pasigaw-sigaw at siya'y senador? Wala ba kayong takot na naramdaman nung siya'y parang nagdadabog na? Alam niyo po, ako bilang alagad ng batas, hindi po ako nakakaramdam ng anumang takot sa kanya. Siya po, senador, bilang bilang senador ng bayan, hindi naman po ako naging katulad niya na abusuhin ko yung aking tungkulin upang magmaliit ng sino man. Yung ginagawa po niya, sabi ko nga, uunawain ko na lang to, pero sasagutin ko ito ng naayon doon sa kanyang mga katanungan. Ipapaalala ko lang sa kanya na ako parte ng milyong Pilipino na bumoto sa kanya at naniwala sa kanya na ngayon nagsisisi na. Alam niyo, bilang isang abogado, pag ikay convicted na, wala ng presumption of innocence. Ang presumption, ikaw ay guilty dahil convicted ka na nga. Now, bukod pa dun sa conviction niya, kayo ba may kahit anong kaso involving bribery? Kasi si Senator Estrada na-convict po for bribery. Tumanggap siya ng suhol. So kayo ba bilang isang PIDEA agent na maraming mga drug lords na nasa paligid nyo, meron bang ni isang nagsampa man lang ng kaso for bribery laban sa inyo? Wala po. Wala pa kayong conviction for bribery? Wala po akong conviction. At lahat ng mga kaso na kinaharap ko, lahat po yan harassment. Well, huling punto na lang po dahil gusto kong marinig din yung komento ng mga netizen kasi po talaga ang daming humahanga sa inyo. Alam ko po na sa panahon na gaya ngayon na parang hinaharap nyo, linalabanan nyo ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, alam ko na
may mga pagkakataon na nararamdaman nyo nag-iisa kayo. Pero ang payo ko, ang aking pakay po ngayong gabi para iparamdam sa inyo na napakaraming mga Pilipinong sumusuporta sa inyo at maya-maya po, babasahin natin ang mga komento nila. No? Pero ang huli na lang po, katanungan ko is, sinupina po si Jojo Ochoa at sinupina yung Kumar. Sigurado po ako, pasisinungalingan ni Jojo Ochoa na siyang nag-utos na wag ituloy ang investigasyon. Sino ba yung nagsabi sa inyo na siya ang nag-utos na wag ituloy yung dapat na raid doon sa 46C kung saan gumagamit umano si Marcos Jr. ng pinagbabawal na droga? Sino nagsabi sa inyo na nanggaling yan kay Jojo Ochoa? Yun pong aming ASEC dati, no? Si ASEC Carlos Gadapan. Siya po yung Deputy Director General for Operation. Ito po yung nalaman ko po ito na kinumpirma niya matapos ko po na magpunta sa kanyang opisina. Nagkaroon po kami ng pag-usap matapos na ma-recommenda ako sa International Law Enforcement Academy noong May 2012. Tanda ko po yun kasi nagpasalamat po ako noon sa kanya. Kaya nga sabi ko po sa kanya, Sir, sayang yung trabaho doon sa Rockwell. Sabi niya, wag mo nang intindihin yun. Mapapasama tayo doon. Ayaw ng Malacanang, ayaw ni ES. Sabi niya gano'n. Si ES mismo may ayaw. Pero yung nagsabi po sa inyo yan, buhay pa? Yan ba handang manindigan at sinabi niya yan sa inyo? Siyempre, pasisinungalingan din niya yan. Alam niyo, sa kasamaang palad po na ko lang po nung hearing doon kay Senator Bato, sinabi po niya na mista niya sa Philippine Military Academy at ito daw ay pumanaw na. So wala na po yung tagal na po kasi sabi sa inyo. No? Kasi ang inaasahan ko, pasisinungalingan lang yan ni Jojo Ochoa, pagkamat siya ay isang officer of the court din. No? At sana ay magsabi ng katotohanan. No? Dahil siya ay pasusumpain. Anyway, ngayon naman po, gusto kong marinig nyo mga komento ng mga netizens. No? So netizens, dahil palagi nyong naririnig naman si Agent JM, kayo naman po magsalita. No? Si Darlene D, Percent Zubiri, no pics, no testimony, solely based on testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Di ba po, hindi na hearsay because Agent Morales himself prepared the document. Talks po. Tama po kayo. Fully authenticated po yung dokumento. So, kung ako tayo po ay court of public opinion, admitted ang Exhibit A and B. Okay? Thank you, Darlene. Next comment. Joe, Attorney Roque, tabong lang po, tama po ba na hatulan ni Senator Jinggoy na sinungaling sa Agent Morales na ang basihan niya lang ay ang maraming kaso? Ang mata ng taong bayan, may kredibilidad si Agent Morales. Yung nga pong maganda, kahit anong sira nila sa karakter ni Agent Morales, napakadami naman po nating taong bayan nasa likod ni Agent Morales. At yun ang nais natin iparamdam ngayon kay Agent Morales. No? Francis Loyola, Agent Morales, tanong lang po, anong masasabi niyo sa maraming sumasawsaw na waste of time lang daw ang hearing ng PIDEA leak sa Senate? Ano pong kasagutan niyo, Agent Morales? Ay, apektado po kasi sila dahil nga umaasa sila. Kumbaga sa nakikinabang sila dito sa administrasyon. Okay. Next comment, Attorney Roque, pakitanong si Sir Morales kung ano ang binibigay ng gobyerno para seguridad na nasa secure ang bahay niya. Meron ba kayong seguridad na nakukuha ngayon sa Senado? Doon lang po sa hearing. So sa bahay, wala po kayo? Wala po. Well, ite-text ko po si Senator Bato at imumungkahi ko na ilagay kayo sa Witness Protection Program. No? Josie Jasani, tandaan lang po natin, si Morales ay hindi akusado, but siya ngayon ang inaakusahan. Maraming salamat, Jose. Levelyn Vasquez, mabuhay po kayo, Sir Morales. Napapaluha po ako habang kayo ay pinagtutulungan ng mga senador na bias. Yan po ang aming sentimiento bilang huwes ng sambayanang Pilipino. Jerry Balundo, Sir, sa susunod na hearing, sabihin mo harap-harapan na, mas may kredibilidad ako kaysa inyo. Convicted ka, ako hindi. Bakit hindi ka pa nakakulong? Boysit ka, sabihin mo. Yan naman po ay pakita lang ng suporta sa inyo. Okay. Salamat, Jerry. Ang known savior. Attorney, tanongin mo siya kung binigay ba niya talaga sa PIDEA ang dokumento. Ando naman po yun. Nandun po sa opisina po yun. Hindi naman pwede iuwi yun. Okay. Nasa opisina daw po. Daphne Pauline, attorney, yung tanong po ni Sen. Cheese na kung considered nyo as public document or confidential. Yung dokumentong yan.
Yun po yung ano no, sa pagkakaintindi ko po, yung nilalaman ng folder classified information. Kasi nga ito yung nagtuturo doon sa isang politician na kasalukuyan nakapwesto nung mga panahon na yun. Yun po pinanumpaan po, kaya po nandun yun. Kasama nung aking yung memo para doon sa aming hepe at yung authority to operate at saka yung pre-ops at saka yung 5 litrato. Okay. Si Chachi Criselda Ponte, FYI, galit na galit si Morales kay Maharlika dati kasi bakit daw nilabas. Tinatanong pa nga ni Morales sa isang live nila ni Maharlika, sino daw informant ni Maharlika. Pero syempre, hindi masasagot yan ni Agent Morales kasi hindi nga siya nagbigay kay Maharlika. No? Okay. Alfredo Santos, Mr. Harry Roque, ask ko lang po kung magiging credible yung video na nilabas ni Mr. Morales. Well, wala pong dahilan para hindi maging credible yan. At hindi naman po tayo hukuman, no? Tayo po ay court of public opinion. So tayo po ang maghuhusga kung meron ngang nagtangkang bilhin si Morales para wag nang sumipot. Well, ang hatol po namin, naniniwala po kami, meron talaga nagtangka. Kaya nga po hangang-hanga kami na nagpakita pa rin kayo sa Senado.